May tanong sa akin, "Hello sir, good morning po. Tanong lang po sana ako kung meron po akong na-receive na text na meron na daw po akong warrant of arrest effective 24 hours. Totoo po ba ito? Salamat po sa sagot. Alright, napakagandang mensahe po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo o napakisuportahan po sana ng aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video po natin, alamin po natin kung may katotohanan po, no, yung pinapadalang mensahe na meron na rin pong warrant of arrest, no, na galing daw po ng OLA. Pero bago yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga videos based on my experience at syempre po sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay dun sa maling pamamaraan pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala niyo pong mensahe. So sabi nga is, "Hello sir, good morning po. Tanong lang po sana ako kung meron po akong na-receive na text na meron na daw po akong warrant of arrest effective 24 hours. Totoo po ba ito? Salamat po sa sagot." O yan, nakita niyo. Magaling ho talagang manakot itong mga bugok at abusadong online lending apps na to. Pero, biruin nyo, SMS nyo na-receive yung warrant. Tsaka pinaalam sa inyo. Okay, ganito po, no? Unang-una po, no? Wala hong katotohanan, no? Pagka po kayo ay naka-receive ng SMS or text na kayo po ay may warrant of arrest. Unang-una po, no? Hindi ho doon pinapadala yon. Baga, hindi pinapaalam sa ganung pamamaraan. Tsaka hindi ho pinapaalam yun eh. Hindi ho ina-announce yun. Kasi pag in-announce po ang na meron kayong warrant of arrest, di nagtago na kayo. Di po ba? Oh, nakita nyo mga kabubuhan nyo, mga bugok at abusadong ahente ng online lending apps. Okay? Ang warrant of arrest po, ipinapadala po yan sa ating mga kapulisan. Okay? Binibigyan po sila ng kopya niyan. Okay, now, discreetly, no? Tatrabawin ho nila yon. Hindi ho papaalam sa inyo yan. Baka mamaya makatakbo kayo eh. Di ba? Baka mamaya makatakas kayo. Di po ba? Siyempre ho, normal, no, na reaksyon ng katawan ng tao, no? Pagka nalaman na mayroon dadampot sa'yo, magtatago ka. Normal yun. Pero hindi ko sinabing tama yun. Okay? Kasi po, ito lang yan eh. Paano ho kayo magkakaroon ng warrant of arrest kung wala naman pong sinampang kaso sa inyo na mayroong criminal liability? Di po ba? Kasi ho, ito yan eh. Lalabasan ho kayo ng warrant of arrest, no? Pagka po, may probable cause na talaga kayo'y gumawa ng krimen. Okay? Ang utang po, no? Wala pong nakukulong dyan dahil usaping sibil yan. Okay? Ulitin po natin na usaping civil. Okay po? Nagkakaroon po, no, ng criminal liability yan kung yan po ay hinaluan nyo ng panloloko at panlilinlang. Estafa po yun. Pero, hindi ho pinaparusahan ng estafa, no, yung hindi pagbabayad ng utang. Ang pinaparusahan po doon is yung act, no, nung panloloko at panlilinlang. Sinasadya niya. No, during the application pa lamang po, no, nag-provide na siya ng maling information, maling dokumento, no, talagang alam niya sa sarili niya na etong mga sinubmit ko at ibinigay ko dun sa lending, mali. Okay? Yun po yung panluloko at panlilinlang. Pag napatunayan po yun, no, nagkaroon ng probable cause, talagang lalabasan ka ng warrant nun. Ang kaso po nun, estafa. Now, yung pangalawa po, no, na po pwede kayong masampahan din ng kumbaga malabasan ng warrant of arrest is pag nagpatalbog po kayo ng cheque. In our case po kasi OLA, so walang cheque ito eh. Pero explain pa rin natin, no? Kasi po, kung alam naman ninyo na yung i-issue po ninyong cheque is kulang sa pondo, walang pondo o close account, ay naku po. BP22 po yun. No, pagpapatalbog po ng cheque. So yun po, pag napatunayan yun, naku po, sigurado, lalabasan din ho kayo ng warrant. Okay? Yun ho ang mahirap pagka ginawa nyo po yung ganon. Kaya po kayo, kung manghihiram, bigay nyo po yung totoo. Okay po, kagaya ho nung sinabi ko nung nakaraang video po natin, ang pangungutang po kasi is hindi yan karapatan ng bawat nilalang o bawat tao.
Okay? Yan po ay privilege. Kaya nga po, dapat yung mga nagpapautang ay nagkakandak po ng credit investigation, verification, tsaka evaluation. Okay? Kasi tayo, yes, may makita tayo sa feeds natin or may makita lang tayo sa social media, 'di ba, na pwedeng utangan. Susubukan natin. Okay? Without us thinking kasi syempre kalimitan talaga 'yan, hindi na natin iniisip eh. 'Di ba? Pero wag hong ganun. Gawin ho natin yung ating due diligence. Hindi lang dapat yung nagpapautang, ang naggagawa ng due diligence, dapat pati tayo. Kasi po, pag di natin ginawa yun, ganyan talaga, mapupunta ho tayo sa mga bugo katabusadong online lending apps na yan. Masyado ho kasi nilang pinadala yung pagpapautang. At, sobra hong kasinungalingan yung kanilang mga advertisement. Biruin mo, sa advertisement, mahahalata mo talaga mga walang yaan ng galawan. Bakit? Tignan nyo. Sa advertisement pa lang po sasabihin, SEC registered. Saan? Hindi naman pala. Diba? Hindi daw nanghaharas. Diba? Interest daw nila inasunod doon sa ceiling. Saan? Diba? Kumbaga, binibingwit ka lang nila doon sa kanilang advertisement. Sa bagay, yun naman talaga ang purpose ng advertisement. Diba? Yung bingwitin tayo. Kaya nga po tayo, gawin po natin yung ating due diligence. No? Imbestigahan natin, alamin natin, ito ba talagang OLA na to? Totoo yung sinasabi sa advertisement niya? Registered ba talaga siya sa SEC? Okay? Kung OLA po ang pag-uusapan pumunta na lamang po kayo dun sa recorded online lending platform. Bakit ko sinabing dun kayo pumunta? Kasi po, pagka po yan is nandun sa recorded online lending platform, ibig sabihin po, legitimate yan. Kasi po, para kayo mapasama sa recorded online lending platform, dapat po kayo ay incorporated, okay? At meron pong certificate of authority. Yun po ang requirement. Okay? Tapos, syempre, ngayon, may moratorium yan, so stop. Wala talagang bagong OLA. Kaya ho ako nagtataka, dun sa ibang mga gumagawa po ng content na may bago na naman daw OLA. Wala hong bagong OLA. Okay? Malamang po yan, illegal yan. Kasi po, may moratorium po tayo. Okay? Hindi ho sila maglalabas ng panibagong lisensya para dun sa pagpapautang through online. Tandaan nyo po yan. Wala hong lalabas na bago ngayon. Not unless i-lift po ng SEC yung moratorium po. Sana po may napupulot po tayo doon sa mga inilalabas po nating video. Kasi po, ito pong ginagawa ko is extra effort na lang po talaga to. Talagang pagkagaling sa trabaho or bago pagtrabaho, talagang gumagawa po tayo. Kaya lang, minsan hindi ko na rin kinakaya dahil pagod na ho tayo. Kagaya kahapon, hindi po tayo nakapag-upload dahil sobrang pagod ko po talaga dahil kahit na holiday yesterday, may pasok po kasi kami. Wala po kasing oras ang trabaho namin. Basta po may due date, yan. Lalo na pagka maraming past due, yan, talagang marami po kami tatrabahuhin. So, dun po sa nagpadala nung katanungan po na ito, huwag niyo ho siyang paniwalaan kasi po, hindi ho maglalabas ng advisory na meron kayong warrant of arrest through SMS. No? At kahit sa anumang pamamaraan po, hindi sasabihin sa inyo na may warrant kayo. Di nakapagtago ho kayo. Di po ba? Ang purpose nga po kasi nung warrant is para kayo hulihin. Dahil po sa ginawa nyong mali, yung may criminal liability kasi yung ginawa nyong mali eh. Di po ba? Yung po kasing estafa, di po ba? At saka po yung BP22 is may criminal liability yon. Okay? Ang sinasampahan ho ng kaso doon is yung panluloko ninyo at panlilinlang. Okay? Sa cheque po, kasi nagpatalbog kayo ng cheque. Di po ba? Kulang sa pondo. Walang pondo, close account. Di ba? Yung po yun. Ngayon, sa estafa po, ito yung pagbibigay o pagpo-provide ng maling information o yun lang pagsasabi mo sa kanya ng hindi tama. Okay? Yun po yung mga kaso na may criminal liability. Pero kung utang at utang lamang po, ay yan? Civil case po yan. Ang punta po niyan, pag 1 million pababa, sa small claims court po. Okay? And I don't think na kayang maghabla sa small claims court, lalo yung mga illegal, yung mga walang lisensya, hindi ho sila juridical entity.
Diba? Sino ang magre-represent sa kanila? Tsaka takot lang ho niya sa dami yung ginawang niya, kalukuhan niya mga yan, sa dami ng sinaway na batas. Hindi ho haharap sa inyo yan sa hukuman. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang saawang pagsuporta at panunod sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo at pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.